Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay mga parts ng DC rotating electrical machines. When we are talking about electrical machines, nandyan po yung generator and also motor. Pag sinabi nating generator, ito yung mga electrical machines that converts mechanical energy into electrical energy. Nag-generate sila ng kuryente nang sa ganun pwede nating ma-utilize pagdating natin sa mga appliances natin or mga machineries natin. Pagdating naman natin dun sa electric motors, ito naman po yung mga electrical machines that converts electrical energy into mechanical energy. Nag-utilize sila ng electricity nang sa ganun, umikot yung shaft nila para mapagana yung mga certain loads natin such as electric fans, yung mga drills. Tapos makikita din natin ito doon sa mga refrigerators, air conditioning units, and washing machine, and marami pang iba. Ang specific na pag-uusapan natin, itong parts ng direct current. Yung mga machineries kasi natin, meron tayong alternating current, tapos meron din tayong direct current. So, sa araw na ito, itong DC machine muna natin ang pag-usapan natin. This is a DC motor. Pero pagdating natin sa mga parts ng DC motor and DC generator, meron po silang mga similarities. Kaya nga kung maganda yung construction ng ating mga DC machines, pwede po na yung isang DC motor, magagamit po siya as a generator. Okay, ngayon, so ika-classify natin yung mga parts niya into two. Meron tayo nung stator part, meron din tayo nung rotor part. Yung mga stator part, yun po yung mga parte na stationary, so hindi po sila nagro-rotate. Hindi katulad po dun sa rotor, from the word itself, rotating part po sila. Ang una nating papakita ngayon, na parte ng DC machine na ito, meron tayo yung yoke. Ito po yung tinatawag din siyang frame or housing. Ito po yung nagbibigay ng pinaka-support dun sa machine natin. At meron din po tayo dito mga tinatawag nating end bells. Minsan ang tawag po dito end housing or end plate. So meron tayong dalawa. Yung isa po dito, this is the non-driving end. Ang non-driving end, so eto, nagko-contain po siya ng spring brush and the brush holder, tapos meron din siyang bearing. Dito naman po sa driving end natin, ito yung nakakonect dun sa load natin. Like for example, dun sa electric fan, ang nakalagay na load sa kanya is yung blade. Kung generator naman, ang nakalagay dito yung kanyang coupling papunta dun sa kanyang prime mover. Ngayon, papakita natin dito, tatanggalin natin yung pinaka-load niya. So, ito po yung rotor o yung umiikot na parte niya. Pagdating natin dito sa rotor, discuss lang natin yung mga parts niya. So, syempre, meron po tayong dalawang bearing sa magkabilang portion neto. And then, nakakabit po sila dito sa ating shaft. Ito yung mismong nagbibigay ng pinaka-support niya mula po dito hanggang dun sa dulo. Then, meron din po tayong fan. Yung iba, wala na po siyang fan. Pero ito, meron po siyang fan. This is used for cooling system. Ngayon, ito naman po yung tinatawag natin na armature. Ang armature natin, this is considered as the heart of the electrical machine. Dahil dito, it is composed of two parts. Meron tayo nung armature core and meron din po tayo nung armature winding. So dito po yung dumadaan yung mga kuryente natin. And then, itong armature core natin, siya po yung nagbibigay ng support. Kung papansinin natin maigi, ito pong mga armature core natin, these are laminated. I-explain natin mamaya kung ano yung laminated na tinatawag. And these are being wounded, itong mga armature windings natin.
Tapos yung mga end niya, nandito po sa ating mga segments na tinatawag. Ito po yung tawag natin ay commutator. Dito po nakakabit yung bawat end ng ating mga wires. This is being used to convert the alternating current na nag-generate po dito or napupunta po dito sa armature windings natin. Kino-convert po niya yung alternating current na yun into direct current. That is pag generator pang pinag-usapan natin. Ngayon, pakita naman po natin yung sa loob niya mismo. Ito po yung mga electromagnets natin. Pwede po yung mga magnets natin gawa sa permanent magnet. Pero in this case, ang nakalagay po sa kanya is electromagnet. Ilabas lang po natin sila. Ang tawag po dito is pole shoe or pole core. Ito yung nagsisilbing magnet natin para dun sa ating mga electrical machines. Kung pansinin natin maigi, it is being laminated. Hindi po ito solid. Katulad po nung pinakita natin dito na armature core, hindi po siya solid. Laminated po siya. Pag sinabing laminated, yung may sheet po siya dyan, and then every sheet po meron siyang lamination. Nang sa ganun po, ang purpose noon, maiwasan po natin yung mataas na eddy current loss. Pag-uusapan po natin yung eddy current loss sa mga susunod na topics natin. Ilabas po naman po natin ngayon yung field winding. Kung dun sa mga motors na gumagamit po ng permanent magnets, hindi na po kinakailangan ng field windings. So, ilabas naman po natin itong field winding. Yan. Ang field winding, dito po dadaan yung kuryente natin. Marami po itong windings or coils sa loob. They are made up from fine wires. Dahil yung kuryenteng papasok po dito sa loob, maliit lang po siya. Pero kinakailangan nating damihan yung kanyang turns, nang sa ganun, makuha po niya yung ampere turn na tinatawag natin. Hindi katulad po dito, dun sa armature winding, mas makakapal po yung mga coils natin or yung winding natin dito dahil nagki-carry po sila ng mas mataas na value ng kuryente compared dun sa mga nandito sa loob ng field winding na ito. Maninipis lang po sila. Ngayon, pag dinaanan po yan ng kuryente, magbibigay po sila ng magnetic properties dito sa ating mga pole shoe or pole core. Ang mga pole shoe natin, meron po siya dapat na north and also south. Kaya po siya apat dahil itong electrical machine na ito, it is considered as a four-pole machine. So meron tayong dalawang north and dalawang south. And yung arrangement po nila, alternate po yan. So,
Meron tayong north, meron tayong south, and meron tayong north, and meron tayong south. Hindi po pwede na meron tayong magkatabing north na dalawa and south naman po dun sa dalawa. Kaya nga pagdating natin dun sa field winding nito, may pagkakaiba po yung rotation nila nang sa ganun makakapagbigay po sila ng magkakaroon po sila ng north, south, north, south. Puntaan naman natin tong end bell. Itong end bell natin, naglalaman po siya ng ating mga brushes. Yan, pakita lang po natin tong isang brush. Yan. At yung brush na to, meron po siyang spring. Ito po. Ang trabaho po ng spring na ito is itutulak po niya yung ating brush papunta po para siya po ay didikit dito sa ating commutator. This is made from carbon. And yung ito naman, ang tawag po natin dyan is the brush holder. So, yun lamang po. Sana po meron kayong natutunan. Yung mga discussions pa natin sa ibang portion nito will be more elaborated dun sa ibang mga topics natin.